Dito po sa antas ng lipunan. So antas ng lipunan po sa halal, ang example natin dyan ay mga proyekto ng gobyerno para sa pabahay, kalusugan at edukasyon. Yan ay halal. Walang problema. Public-private partnership para sa infrastruktura na walang elementong haram. Pero ang haram, ano naman yung haram? Ang haram pagpundo sa mga proyektong kumikita mula sa bisyo at ipinagbabawal na gamot o ipinagbabawal na produkto. Lahat niyan ay bawal sa antas ng lipunan na example natin. Okay, sa antas naman ng ugnayang pandaigdig, international na tayo. Alis na tayo sa Pilipinas. No? Yung halal po, pag-export ng halal products at teknolohiyang makatulong o makakatulong sa agrikultura o enerhiya, yan ay walang problema sa Islamic economics. Halal po yan. Pero ang haram, anong haram doon? Ang haram po dyan ay ang pag-aangkat at pagbebenta ng produkto na haram sa Islam kahit legal sa ibang bansa. May alam kayong ganon? Meron akong alam dyan. Pero next time lang natin pag-usapan yan. Okay. Dito po, in short, ang Islamikong sistemang pang-ekonomiya ay hindi lang tumitingin sa tubo o kita, kundi sa moralidad at batas ng Sharia. Ang tunay na layunin ay gawing halal, makatarungan at kapaki-pakinabang sa lahat ng mga gawain sa ekonomiya mula sa antas ng individual, lipunan, hanggang sa antas ng international. Wa barakallahu fikum. Khulasatul kalam, tafaddalu. Tapos kunin natin yung ta'rif ni Adam Smith at saka si Alfred Marshall. I think nakuha na ninyo ito, no? Kung sino kumuha sa inyo ng economics sa conventional. Tafaddalu. Khulasatul kalam. Okay. Question na lang. Any questions? Wala mag-questions? Ako ka-questions. Okay, ganito na lang. Wala mag-questions? Wala. Okay, proceed tayo.